Okay, magandang araw sa lahat. At heto, pag-usapan natin itong mga proyekto dati ni former President Duterte. Inagaw na ngayon ng Marcos administration. Yung Pangil Bridge na yan, ayan, credit pa ni Bongbong Marcos. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kakapal ang mukha nitong administrasyon ni Marcos. Mga proyekto dati ni former President Duterte, inagaw pa nila. Meaning the credit, sila yung nakinabang sa credit, nagmamayabang. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan, itong si Ka Eric, kumanta na itong si Ka Eric, nagsalita na sa isang interview patungkol po dito sa impeachment issue at sa malawakang korupsyon ngayon sa bansa natin. Maging major political center stage sa halalan. Dapat let's be aware lahat taong bayan na hindi na po natin dapat iboto itong administrasyon ni Marcos dahil lantaran po ang nangyaring korupsyon. Okay? Yan, pangalawa nating pag-usapan yan. Itong pangatlo nating pag-usapan, itong si Senator Bato, nagpa-interview rin. At pakinggan natin itong mga sinasabi ni Senator Bato at ipinagtanggol ni Bato de la Rosa si former President Duterte. Sabi niya, halata na may nagtutulak na kasuhan si Tatay Digong. Okay? Dahil dito si Torre magtataka ka dito ni Torre bakit ingay na ingay itong taong ito? Torre! Sapol ka ngayon kay Bato de la Rosa, Torre, sapol ka ngayon kay Bato de la Rosa. Okay? So, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, bago ko ipapakita yung mga video na yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time, yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong breaking news na mga balita. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Okay, let's go directly sa ating unang pag-usapan. Heto. Ipapakita ko itong picture na ito. Okay? Trending ito ngayon sa social media. Ayan. Pinost po ito ng PTV. Page ito ng Philippine State. Ito raw ay Philippine State Controlled Media, di ba? Itong PTV. Nakita nyo yan. May ano tawag dyan? Blue check. Meaning legit po yan na pinost ng PTV, Philippines Television. A dream come true in the northern Mindanao. Dream come true raw ng northern Mindanao. Grabe, no? Ang galing-galing nilang gumawa ng caption na parang sa kanila ito, di ba? Pangil Bay Bridge. A dream come true in the northern Mindanao. Ayan. Ito, noon, sabi dito sa kanilang post ng Marcos administration, noon, sumakay pa ng bangka at inaabot ng 2 oras bago makatawid sa magkabilang bayan ang mga Tagalanaw del Norte at Misamis Occidental. Pero ngayon, dito sa kabilang picture, 7 minutes na lang makakatawid na gamit ang Pangil Bay Bridge. Ayan. So, this is a achievement ng bansa natin. Walang problema dyan. Pero ito yung problema ng tao. Ayan, no? Yung in-encircle nila. Ayan. Ano yan?
Ano yan? Credit grabber. Ayan, oh. The Marcos Jr. Legacy. Build better more. My God. Meaning to say, inangkin, inagaw na sila di umano sa kanila raw itong proyekto na itong The Marcos Jr. Legacy. Si Marcos raw ang dahilan na natapos itong Pangil Bridge. Nagmamayabang sila ngayon. Ako, sa tingin ko, mali ito. Sa totoo lang, mali ito. Hindi po ito Marcos Legacy. Kung ako yung kung si former President Duterte ang tatanungin dito, it's not the legacy of Duterte, it's not the legacy of Bongbong Marcos. It's the legacy of the Filipino people. It's the legacy of the tax of the Filipino people. Ito po ay natapos, itong bridge na ito, itong Pangil Bridge na ito, natapos po ito dahil sa tax ng mga Filipino people. It's not the Marcos legacy. And one more thing, ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos. Ni-research natin ito sa Wikipedia. Ang Pangil Bridge po, constructed February 28, 2020. Meaning to say, ginawa ito under the administration of former President Duterte. Ang Pangil Bridge po, dahil sa political will ni former President Duterte na gusto niya itong magawa itong Pangil Bridge. As far as I can remember, minamadali ito ni former President Duterte na matapos ito. Kaso, because of the pandemic issue, natigil po ito. Okay? Natigil. Minsan nang natigil. Narinig ako ng mga balita na tinigil muna because marami pang mga pangunahing issue na dapat tutukan ng former President Duterte. Pagkatapos ng 2022, mga 2022, around yung malapit ng bumaba bilang presidente si Tatay Digong, kinontinue ito ni Tatay Digong. Continue pa rin. Hanggang naging presidente si Bongbong Marcos, natapos siya September 27 of 2024. Last September of 2024, natapos to. Under the Marcos administration. So, kung ako yung tatanungin, hindi po credit ito ng Marcos administration. Tapos sasabihin nyo, Marcos legacy. Utot nyo. Alam nyo, sa totoo lang, this is my opinion, credit grabber kayong mga Marcos administration. Credit grabber. Sa bagay, ibibigay na natin yan kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, sa'yo na yung Pangil Bridge. Ikaw na ang magaling. Sa'yo na yan. Kasi isa lang ito sa mga proyekto ni Tatay Digong. Hindi ka naman makaganyan. Hindi ka Marcos legacy nga. Sige, Marcos legacy ito. Hindi ka magkaganito kundi hindi dahil kay Tatay Digong. Tapos, inagaw mo pa na credit mo ito, ang kakapal ng mukha mo. Ayan tatak Tingnan nyo yung in-encircle nila, yung in-circle. Marcos legacy, build better more. Utot nyo. Kaya, ang sabi ko sa inyo, isa sa mga dahilan bakit iboto ko papalik itong mga Duterte na maging leader again ng Pilipinas because of this project. Nung panahon po ni former President Duterte, walang halong biro. Kahit i-research nyo pa sa internet at i-google nyo,
o kahit i-chat GPT nyo sa AI, grabe. Ang dami pong nagawang infrastructure, big ticket project si former President Duterte. Palakpakan. Ha? Hindi kagaya Hindi kagaya ng iba dyan, na walang proyektong nagawa. Kaya ng credit grabbing na lang, Ayan, nakakahiya. February 28, 2020. Si Tatay Digong pa ang presidente niyan. Kapal ng mukha mo, bangag. Kapal ng mukha mo. Okay, so much with that. So ito, pag-usapan natin itong next topic natin, patungkol po dito sa impeachment kay VP Sara, no? Na dapat ang tututukan natin ngayon yung malawakang issue patungkol po dito sa korupsyon ng bansa natin. Ibinulgar ito ni Ka Eric. Pakinggan ninyo. Okay, pakinggan. Ka Eric, pasok. Ang issue ng malaganap na panunumbalik ng tinatawag nating large-scale and systematic corruption. The issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila. O isasama nila sa mga botante sa pagpili ng mga iboboto sa darating na halalan. Ang issue po patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So kumbaga, kung ang mga kababayan natin ay ayaw na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron siyang pipiliin or iboboto sa kung sino yung tingin niya ay makakatulong sa pangalawang Pangulo. Maaari din na pipili ang isang botante na sa tingin niya susuporta dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa inyo pong nakikita ngayon, ganito po ba ang magiging hakbang ng ating mga kababayan? Napaka-crucial nitong 2025 midterm elections? Yes. Hindi maiiwasan that the issue of impeachment pending at the Senate against the Vice President kay Sara Duterte will take a major political center stage in the consideration of the voters when they go for voting sa magiging komposisyon ng Kongreso at Senado. I agree. Sapagkat ang impeachment na ito ay isang usapin ng pagpapakita kung nararapat ba na ito'y gamitin upang tanggalan ng mandato na ibinigay ng mga mamamayang Pilipino na mga botante with more than 32 million ang bumoto, the highest so far na votes garnered by a public official noong 2022 elections ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Marapat ba? Kasi ang concern po dito ni Ka Eric, binoto ito ng 32 million. Papayag na lang ba tayo, mga Pilipino, na ipa-impeach nila? Tapos yung may depekto pa sa proseso na na-impeach doon sa House of Representatives. May nakita pong depekto si Attorney Torion doon. Tapos ganun lang kadali para sa kanila na i-impeach itong si VP Sara na binoto ito ng 30 million katao. Ang 32 million po ay hindi yan biro. Romualdez, hindi yan biro. Pero para lang tayong naglalaro dyan sa ginagawa mo, tambaluslos. Makatarungan at matuwid na gamitin ang impeachment proceedings na ito para tanggalin ang mandato na yon. I think that is a crucial, you pointed out correctly, Brother Admar, na ito ay magiging center stage ng mga political attraction in the campaign sa kanilang mga pagkuha ng sentimiento ng mga botante. At pangalawa, maliban sa impeachment issue na ito, that will help form and shape the political decision ng taong bayan at ng mga botante, ay ang issue ng malaganap na panunumbalik ng tinatawag nating large-scale and systematic corruption.
And dyan pasok na pasok ang nagugustuhan ko personally at kami sa Ipanaw Sambayanan na agenda ni Pastor Kibuloy. Yung zero corruption agenda, siya po ang may malinaw na inilapag tungkol dyan. And I think it makes him as a standout candidate na kahit siya po ay nasa piitan ngayon at nasusuppress ang kanyang kalayaan sa pagpapahayag at pagpunta sa mga electoral activities na ito or political activities, malinaw po na aside from the impeachment issue, mag-take center stage po para sa proseso ng pagdesisyon ng mga botante ang issue ng panunumbalik at muling paggalakas ng systematic large-scale corruption sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, and it will be a determining factor alongside the issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila, Brother Admar. Sir, bago lang tayo magtapos, mayroon bang mga, hindi ganito na lang, pakipangalanan nga yung mga bagong party list na aliado ng CPP-NP, NDF bukod po sa alam na ng Pilipinas na Makabayan Bloc. May mga bago ba, sir? Pakilatag. Ang konfirmado pa rin po, hindi binibitawan ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF ang kanilang urban infiltration. At isang instrumento nila sa urban infiltration and government infiltration nila ay epektibo nila nagagamit until now. Ito yung party list system na nagagamit nila during elections at nakakapasok sila direkta. So, si Ka Eric na mismo ang nagsabi niya na dating CPP-NPA itong si Ka Eric. Kaya may boses sila. Kalaban ito ng kalaban ito ng gobyerno, pero may boses sila sa gobyerno. Inaalaw ito. Yan, nalulusutan talaga, may depekto talaga itong sistema ng panggobyerno natin Diyan sa Kongreso nagsimula ang depekto. Formally and officially into the corridors of power of the government. 4 po ang nananatiling kontrolado nila. At sila talagang bumuo based on my direct knowledge and direct participation sa aking pagiging dating kadre ng CPP, NPA, NDF. Number 1, bayan muna. Ito po ay nananatili na kontrolado ng Communist Party of the Philippines at ito po ay urban operation component nila sa pag-infiltrate ng government at ng pagre-recruit sa urban areas. Ito po ay direct na pahayag ni Ka Eric, in order to protect the SMNI and your program. Direkta ko po itong testimonial at ako po ay mayroong judicial affidavit na in-execute several times over hinggil dito sa tanong mo na yan, Brother MJ. So ang bayan muna po ay nananatili na isang aktibong urban operation component ng CPP, NPA, NDF na nagkukunwaring party list pero sila ay pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines konektado sa New People's Army at sa NDF. Ulitin ko, based on my direct personal knowledge yan dahil bahagi ako sa bumuo niyan when I was still with the Communist Party of the Philippines sa NPA at sa NDF. Number 2, ito yung Gabriela na tinatawag naming Gabriela NPA Lovers Party List, Nandyan pa rin ito. At ang pangatlo, maliban sa Bayan Muna, Gabriela, ay ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Hindi lang po si Ka Eric ang nag-identify nito. Noong nakaraang 2 buwan o 3 buwan lang, nagkaroon ng Senate revelation dyan, ang iba pang mga kadre na naging bahagi mismo ng Kabataan at na-deploy doon papunta sa NPA at naging organizer sila ng Kabataan Party. So Kabataan NPA Recruiter Party List. Ang pang-4, ito pong Alliance of Communist Teachers na kung saan po isa ito sa talagang tinarget ni Vice President Sara Duterte when she was the DepEd Secretary, na ito po ay nag-i-infiltrate sa schools, sa high school, sa mga guro, sa kabataan, kasama po itong Kabataan Party na direktang nag-i-infiltrate sa mga sektor ng kabataan at edukasyon na nagagamit nila. So 4 po ito at mayroon silang mga nakikita nating ini-infiltrate indirectly. At hindi ko na muna pangalanan para hindi rin po ma-jeopardize ang verification and validation or vetting
ng ating security forces and security sector and intelligence communities. Now you understand, mga kababayan, sa tanong na ito ni Brother MJ, bakit kailangan ang confidential fund? Bakit mahalaga ang intelligence fund even to a civilian office like the Vice President's office at the DepEd Secretary siya noon, sapagkat ito pong binubulgar ni Kaed. Ito ha, dito natin malalaman ano pong trabaho ng confidential funds na yan. Okay? At ng libo-libo mga kadring kagaya ko po, ay napakahalaga po na dapat mailantad, makuhanan po ng karampatang impormasyon. May mga informants na kagaya namin na pwedeng ako po ngayon si Ka Eric, bukas ako ay si Mary Grace Piato, sapagkat di ba? Gets nyo na. Bakit may nag-occur na Mary Grace Piatos? Kasi gagamit ang gobyerno ng mga informant para ito sa mga kalaban ng gobyerno. Yan ang hindi maiintindihan nitong mga tuwadcom na ito. Di nila maintindihan. This is confidential. Pero sila, investigate. How can you investigate? How can you investigate na confidential nga ito from the word itself, confidential funds? Ang BO-BO nitong mga tuwadcom na ito. Ayan o. Ay protection for the confidentiality and security of our person at safety namin yan. So hindi po yan ibig sabihin na nagnanakaw ng pera ang Office of the Vice President o ang DepEd Secretary Office noon dahil may mga alias name. That is exactly the mode of... Ito pinaliwanag na ito ni Panelo. Ayaw pa rin nila. Iwan ko na lang bakit naging congressman ito mga tuwadcom na ito. Ang bobo rin din. Security protection of confidentiality of informants kagaya ni Ka Eric. And I used to do that also during my time na tumutulong ako sa pag-identify ng mga organisasyon, individual at mga personalidad na bahagi ng communist terrorist group designated already by the government. Kaya itong mga ibang congressman dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, takot sila dito sa confidential funds. Kaya pala, takot kayo dito sa confidential funds kasi po natutuklasan ng mga informante ng itong confidential na mga tao na itong tumulong sa gobyerno. Ito ay sinusuhulan ng gobyerno Nabubuking po kung sino po yung mga leader dyan, sino po yung mga organisasyon dyan. Ay nako. Kaya pala takot sila. Kaya pala, todo ang reklamo nila sa confidential funds. Alam na this. Ng iba pa mga bansa na nag-ooperate sa urban areas. Analysis ko lang yan kayong mga audience dito, hindi ko kayo pinipilit na mag-agree sa akin. You have your own opinion. Demokrasya tayo. This is my opinion. Ang tanong na ito ni Brother MJ is very crucial. Huwag po tayong makalimot na hindi bagamat sila ay nasa Kongreso at sa gobyerno, itong tatlong naiwan pa, ay sila ay nasa gobyerno na. No. They are joining the government in order to destroy the government from within. At hindi pa ako mag-aalangan, kami, on my part, hindi po ako mag-aalangan na maninindigan na yan ay mailantad. At yan po ay utang na loob namin, mga kababayan, kay Pastor Kibuloy at sa SMNI for taking the courage and extra mile. Kasi sa totoo lang, si Pastor Apollo Kibuloy lamang po ang walang takot na kinalaban itong mga kalaban ng gobyerno, sa totoo lang. Of dedicating this network and the program na binuo ni Pastor. Ginamit niya na ang SMNI station, di ba? Itong SMNI network para dito. Kibuloy voluntarily
supporting this kind of very crucial public information and awareness campaign na nakatulong po upang maiangat ang kamalayan ng mga mamamayan, ng mga magulang at iba't ibang sektor upang mapigilan po ang recruitment at infiltration sa iba't ibang sektor, kagaya ng aming discussion ngayong umaga na ito sa mga party list na kontrolado at pinapatakbo pa rin ng CPP, NPA, NDF. Ang findings na ito, kay Eric, lalo na yung paglalahad ay backed by the military and the former President Rodrigo Duterte, yung pagtukoy sa mga miyembro ng Makabayan Bloc. And siguro, alam naman na siguro ng NTF-ELCAC, yung mga nakikita nilang mga bagong party list organization na maaring gamitin na naman para sa mga galaw ng mga makakaliwa, ka Eric. Yes, agree ako dyan, Brother MJ, Brother Admar. These are already vetted at i-emphasize ko muli sa puntong ito, yung pag-reveal na yon, ito po ay may kaakibat na pag-execute. Sinumpaan ko po ito, namin, marami pang iba, ang ganito mga impormasyon sa isang judicial affidavit. At ito'y submitted sa Anti-Terrorism Council, submitted sa National Intelligence Coordinating Agency, at yan po ay under oath at pinirmahan namin at subscribed. Duly notarized po yan at itinaya namin ang aming pagkatao at buhay dyan, kaya hindi po ito gawa-gawang kwento. At pangalawa, doon sa mga tinatarget na maging kaalyado ng CPP, NPA, NDF, aside doon sa 4 na party list na tinukoy natin, yes, tama ka, Brother MJ. There are already vetting process about that. And ang iba, hindi naman talaga CPP, NPA, NDF kaagad. Pero marami doon ay mga dating nasa CPP, NPA, NDF. Ang isa dyan ay nahuli nga nung nakaraang 2 linggo sa isang police operation dahil may standing warrant of arrest siya. Hindi ko na po i-mention ang pangalan niya at ang party list niya. But these are not directly CPP, NPA, NDF related, but somehow mayroon po silang mga alliance interaction. At ang nakakabahala, gusto ko tong i-take ang opportunity briefly, Brother Admar and Brother MJ. Kapag nakapasok po sila sa Kongreso, they can now access officially public funds. And for the last 21 years, kinocompute ko, bago tayo mag-interviewing ito, aabot po sa mga 15 billion pesos ang pondo from 2001 to 2024 na nakuha po o na-access ng CPP, NPA, NDF through their party list. At every year, hindi po bumababa sa between 300 million pesos to 500 million pesos average na na-access nila at umaabot pa minsan sa 700 million pesos. Grabe, sobrang laki niyan, di ba? Sobrang laki niyan. Pera ng tax yan. In fact, yan po ang tumutulong sa amin nung nasa NPA kami, maliban po sa extortion na nakukuha sa mga kontraktor, mga minahan, mga telecommunications companies, at mga politiko at negosyante. Ang party list at pondo ng gobyerno mismo ang pinagkukuhanan po ng aming allowances sa New People's Army, even if kami po ay nasa armado na. And I can attest to that, and I also declared a judicial affidavit to that sa Anti-Money Laundering Council at sa Anti-Terrorism Council. Maraming salamat po kay Eric sa inyong pong panahon at kabuhay. Ayan so malinaw na malinaw yung sinabi ni Ka Eric doon So ako, sa totoo lang, yung impeachment ni VP Sara na may kinaugnayan po sa confidential funds, lahat yun gawa-gawa lang nila. Okay? Tapos, alam naman natin, meron dyan isa sa mga kongresista na noon hanggang ngayon, panahon pa yan ni former President Duterte, lagi na nilang kinakalaban itong si VP Sara. Kasi itong mga Duterte, si VP Sara lang po ang walang takot na humarap dito sa mga kalaban ng gobyerno. Di ba? Nakakalungkot na meron tayong mga government officials na sumuporta dito sa mga taong ito. Di ba? Isa ito sa mga dahilan bakit ang bansang Pilipinas ay hindi umuunlad. Heto pa. Itong si Senator Bato de la Rosa. Pahiya ka ngayon, Tore. Pahiya ka ngayon dito sa statement ni Senator Bato de la Rosa. Ito, Senator Bato de la Rosa, pasok.
Ayan. Ayan. Ay, wait. Ayan. Play. Po, yung NBI, naglabas na po ng pahayag itong NBI na alam niya na biro lang yon. Pero yung PNP, talagang gusto nila na masampahan na ng kaso ng DOJ ay yung mga naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang kayo rin po ay galing sa PNP, ano masasabi niyo po dito? And, Diba? Si Torre ngayon, sinampahan niya si Duterte. Di ba? Imagine that one. Mismo itong mga senador na ito yung mga biniro ni Duterte, hindi nga nagsampa ng kaso. Si Torre, nangingialam. Hindi mo trabaho yan. Hindi naman ikaw yung binibiro. alam niyo naman po yung mga kinumidyahay sa mga Bisaya, minsan for sure kahibalo or alam ng ating mga kababayan itong mga ganitong style ni PRRD, parang hindi pa sila sanay or nagbabaka sakali lang sila na gumawa ng issue para madungisan yung imahe ng dating Pangulo, Senador. Wala naman tayo nakita ibang dahilan, no? Dahil lahat ng tao alam na biro lang yun at wala naman talagang kumbaga, totally non-issue yun yung statement eh. Pero sila, hatagan din nila o kaning hatagan nila o kanang dautan yun nga meaning para makapagpatang ko na silang kaso. Ako kinalibugan lang yung naglibog lang yung baro. Ako kinamang Bisaya ta? Bisaya ba ta? Tagalog lang to. Tsaka baka iba yung ibig sabihin ng malibog ta sa ano. Balibak ka sa Tagalog. Sorry. Sige, go ahead po, Senador. Dahil Bisaya ito si Bato eh. Malibog in Bisaya is confused, okay? O nakakalito o confused nga eh. Pero yung malibog sa Tagalog, bastos yun, di ba? Grabe. Play. Nakapagtataka lang dyan, Admar, no, yung 25 na senador na kuno papatayin ay walang nagreklamo. Bakit ang CIDG ang nagreklamo, nagfile ng complaint? Hindi mo nakapagtataka nga eh, walang nag-complaint na yung 15 na senador. Hindi, Senator Bato, OA lang talaga si Torre. OA siya. Akala niya siguro senador siya. Uy, feeling senador? Feeling senator ka lang, Torre? Patayin. Tapos ngayon, ang nagreklamo yung CIDG. So, alata na meron ito, merong something is pushing them to file a case. Hindi ako nagkamali ng analysis. Di ba dati kong sinabi yung kahapon kong vlog, sabi ko, may nag-utos talaga ni Torre dito. Ma'am, Torre, bongbong, ano yan si Torre? Kasuhan yan si matanda. Sabi nga ng mga kasamahan mo dyan, mapagbiro lang si PRRD, walang issue sa kanila. Obvious naman yun na biro. Sila nga mismo ang nagsabi, joke yun. Kill joke ni Duterte. Joke nga eh. Di ba? Sila mismo galing sa bibig nila. Sila rin na ay nako. Bulaklak lang yan sa bibig ni FPRRD just to express himself. Ang problema kasi nito, the way kasi magsalita ang ang dating Pangulo, tagos sa puso at damdamin ng mga ordinaryong tao. Parang nakikipag-usap lang siya sa mga ordinaryong tao, kaya't marami siyang mga nakukumbinse, Senador. Ganun nga yung kanyang pananalita. Alam mo natin talaga na puro biro lang yun, nagpapatawa lang. Otherwise, kung ordinaryo kang mag-isip ka nung na kung gusto mo talagang patayin, bakit ka i-announce mo sa national TV kung talagang may vision na pumatay? Kung di nagpapatawa lamang talaga yung ating Pangulo, di ba?
Opo. And itong mga kongresista din na nanguna sa pagpapahayag nito, sila din po yung talagang nagnanais na simulan nyo na po dyan sa Senado na magkaroon ng impeachment trial po, Senador. Ano po masasabi nyo rito? And pinakukomento na rin pala ng Supreme Court ang Senado kaugnay dito sa petition na dapat masimulan na. Though meron ding mga abogado mula sa Mindanao ang naghain po ng petition sa Korte Suprema ngayong araw na ito na may petition sila na kumo-question din doon sa pamamaraan, constitutionality and jurisdiction po doon sa impeachment process po, Senador. Well, I don't think, Admar, na hindi tayo respetuhin ng Supreme Court na kung sabihin mo na kami ay utusan ng Supreme Court para magsagawa kaagad ng impeachment trial laban sa nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Mukhang that's encroachment na yan, no? Kung sabihin ng Supreme Court, dahil alam ko, nirespeto nila yung pagiging co-equal branch of government namin ng legislatura at ng judikatura. Alam ko, respetuhin nila yan. Siguro, the most na masasabi ng Supreme Court ay papalabas sila ng kanilang interpretation sa provision ng Constitution about impeachment. Pero kung sabihin nilang i-direct kami, I think that's encroachment na sa aming jurisdiction. I think alam na ng Supreme Court yan kung anong dapat gawin. At kayo rin po ay nagtataka na natenga ng ilang buwan din yung mga naunang nag-file ng impeachment complaint at parang doon na lang sa last 2 minutes nila inaksyonan at kayo ngayon ang ginigipit. Kaya nga napakakuha dito mga tao na ito, no? Katagal na sa kanila yung impeachment complaint na yan, bakit hindi nila pinatakbo, hindi nila inayos at sa last hour ng aming session, saka pa nila in-endorso sa amin para gusto nilang hindi kami magbabakasyon, hindi kami magkakampanya, yung mga re-electionist, at sila ay pabanjing-banjing lang dahil may pasa na sa amin at gusto nila ipasa ang blame sa amin. That's not fair. Kasi po, Senator Bato, ganyan po ang mga despiradong maging presidente. Sino pa? Yang tambalos-los dyan sa House of Representatives. Dahil yan sa greed. Okay? Ika nga, greed ng isang tao. Kaya, hindi na nag-follow ng tamang pamamaraan. Isang araw lang, impeach na kaagad si VP Sara. Grabe. Opo, bilang panghuli na lang po kasi alam ko pong busy kayo. Ano ang nakikita nyo po ngayon sa landscape po sa inyong pangangampanya? Alam natin na kumbaga advantage talaga yung resources dito sa mga pambato ng administrasyon. Pero kung pagbabatayan po yung mga nakalipas na mga proclamation rally, lalo na sa pagtanggap sa social media, mga netizen po, sa inyo pong doon sa unang 2 araw para sa proclamation rally ng PDP doon kay Pastor Apollo C. Quiboloy kumpara doon sa mga naganap sa administrasyon, laugh emoji yung mga nandun sa kabila. Dito po ay talagang pinapakita nila yung strong na suporta po ninyo. Taliwas ito sa mga survey na kaliwat ka ng lumalabas, Senador. Yes, ramdaman natin, Admar, no? Sabihin natin na wala tayong resources dahil unlike sa administration slate, they have all the government resources to support the campaign. Saka yung mga LGU, no, ay very accommodating sa kanila dahil takot yung... Sabi ni Senator Bato, itong kampo ni PBBM, they have all the resources during the election. Kaya kung mapapansin nyo, sina Pacquiao, sina Soto, sina Ping Lacson, dati itong kung tutuusin, dati itong mga
kumukontra po sa mga prinsipyo ni Bangag Jr. Pero ngayon, nakipagkaalyado na. Dahil yan sa resources. Kung ikaw ba naman, makipagkaalyado ka sa administrasyon, meaning to say, malaki pong savings ang masisave ng mga politicians na ito. Dahil lamang sa prinsipyo, willing nilang isacrifice ang ilang prinsipyo para lang malukluk sila again to be the senator, di ba? So anong ibig sabihin? Hindi po priority nila ang taong bayan. Ang priority nila ang sarili nila na makabalik in power. Di ba? LGU na mabadsyat sa Malacanang, no? Tayo ay wala tayong ibang inasahan. Hindi tayo maasa sa mga ibang mga politiko dyan, sa ibang mga government officials kung ang inasahan ng ating taong bayan na sila mismo ang nagboboto. At ramdaman natin sa ating pag-ikot kahit saan tayo pupunta, Luzon, Visayas, Mindanao, ramdam natin yung init na pagtanggap ng mga tao sa atin. So I am confident na malusutan natin itong kampanya na ito. Dagang salamat, Senador. So ayan na po ha. Klarong-klaro yun ha. Yung PDP laban, it's very obvious na wala po silang pondo. Wala silang sapat na resources. Pero ang pinanghahawakan nitong PDP laban ay ang kanilang prinsipyo. Okay? Sana naman tayong taong bayan, mga DDS, ikalat natin na ang PDP laban lang po ang grupo na mga party list at ito ay ginather ni Tatay Digong na mga tumatakbong senador na may prinsipyo. Palakpakan. Di ba? So, support, vote straight PDP laban. Vote straight tayo sa mga PDP laban. Okay, so guys, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Tuloy-tuloy ang discussion natin sa comment section, okay? Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito. Sa mga bago pa lang, i-subscribe nyo ang Don Mar TV para updated kayo lagi, okay? And meron tayong pangalawang channel Don Mar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon. Meron tayong mga ina-upload doon na mga videos na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat sa mga nanonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.